Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail, our life, our sweetness, and our hope. Hail to be cried for us children of Eve. Hail to be sent of our sons, mourning and weeping in this valley of tears, turn their most gracious Saturday. Arise, mercy to our sons, and after this our Son, show unto us the blessed fruit of the womb, Jesus. O clement, O loving and sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, lies, life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Grant, we pray, to me the meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary. We may imitate what they contain and obtain what they promise to the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessings of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Aming Panginoon, kami iyong pinawag sa pag-ibig, kaya't kami narito, umawit ako'y sa'yo, sa tunay na paglalang sa'yo. Salamat sa awitin na aming ikawin. Salamat sa'yo, Panginoon, at kami ginagamit. Kaya't kami narito, umawit papuri sa'yo, patuloy na aming paralang sa'yo. Kaya't kami narito, umawit papuri sa'yo, patuloy na aming paralang sa'yo. Patuloy na aming paralang sa'yo. Patuloy na aming paralang sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 7, talata 11 hanggang 17. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga taong patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang biyuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay. Kaya't sinabi niya rito, "Huwag kang umiyak." Nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasan nito. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka."
Bumangon ng patay at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta, dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan, at kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Animator. Joyful. My life is sa mga oras na ito, namnamin natin ang napakagandang kawili ito. Tingnan ninyo yung mensahe sa atin ng awiting ito.
hold my future in your hand. How could I ever survive without your presence in my life? This fall I'm feeling inside, it's coming alive, it's coming alive. How could I ever let you go? You hold my future in your hand. How could I ever survive without your presence in my life? This fall I'm feeling inside, it's coming alive, it's coming alive. There is some miracle when you believe inside your hand that is pressing once again. Oh, what a joy I found, dancing in the rain, you hear my pain, over by your grace, forever Jesus reigns. There's a miracle. There is a miracle when you believe inside your hand, present once again. Oh, what a joy I found, dancing in the rain, in my pain, and covered by your grace, forever Jesus reigns. How could I ever let you go? You hold my future in your hand. How could I ever survive without your presence in my life? This fall I'm feeling inside, it's coming alive, it's coming alive. There's a miracle, there is a miracle when you believe inside your hand that's present once again. Oh, what a joy I found, dancing in the rain, you hear my pain, over by your grace, forever Jesus reigns. It's a wonderful day, a great start of day. God, you be us, His promises remain.
natin, Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, rain down. Pinupuri ka namin, Diyos namin mapagmahal at mapagkalinga. Tunay ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga. Kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin ay igpadawa. Sa kaloob mong buhay, sa iyo lang kami sasamba. Sa iyong mga salita, nagkaroon ng langit at lupa. Lahat ng nilikha at may buhay ay iyong pinagpala. Panginoong Hesus, kami ay iyong kawan. Patawarin sa mga nagawang kasalanan. Mga kaloob na biyaya ay hindi pinakalaga. Madalas ay gumagawa pa ng labag sa iyong kalooban. Pagtulong sa kapwa ay tinatalikuran. Patawad, Panginoon, at nawa ay may tuwid ang mga nagawang kamalian. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya ng iyong kaloob. Maging sariling buhay ay hindi pinagkait at inaalay sa kusang loob. Pasasalamat sa iyong habang buhay ay hindi sasapat sa ipinamalas ng kagandaang loob. Bawat paghinga at pagtibok ng aming puso ay inaari namin bilang pasasalamat na may kababaang loob. Panginoong Hesus, kami sa iyo ay lumalapit. Tinataas ang aming mga dasal at panalangin, kagalingan at kalakasan sa mga may sakit. Kaginawahan sa mga pagsubok, naway ay kamtin. Kagustuhan ng aming kalooban ay huwag ipilit, kundi ang kalooban mo ang siya naming naisin. Wala nang ihingin pa, kundi sa iyo ay mapalapit. Buhay na ipinahiram, huwag sana namin sayangin. Manaig sa aming mga puso ang pagmamahal at pagmamalasakit. Ito nawang landas ng aming tahakin, upang pagdating ng panahon ay ikaw ay makapili. Amen. Holy Spirit, rain down. Rain down. Comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down. Rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down.
Galatian ang dakilang pangalan ni Jesus namin Diyos. Oh, Diyos, ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Hallelujah! Sigaw mo papuri sa Panginoon! Hallelujah! Purihin ka! Diyos na buhay! Diyos namin sinasamba! Jesus the way! Jesus the truth! Jesus the path! Hallelujah! Kay buti mo, Panginoon! Kapuri-puri ka! Inuwalhati ka namin! Aming Santo Cristo! Madalang nagbuhay para sa aming kasalanan! Ang Panginoon, purihin ka! Pagkalain ka! Walang hanggang pasasalamat! Walang hanggang pagtataas sa iyo, Panginoon! Nararapat kang itaas! Kami ngayon mga alipin lamang! Pero Lord, tinurin mo kami mga kapatid! Tinurin mo kami mga kaibigan! Higit sa lahat, inampun mo kami, Diyos Ama! Inampun mo kami mga anak na rin ng Diyos! Salamat, Panginoon! Si Jesus! Hallelujah! Kay nakita mo, Panginoon! Kay buti mo, Panginoon! Papuri pa Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Papuri pa sa Ikaw ang Diyos ng kagalingan. The greatest provider, the greatest healer. Hallelujah. Hallelujah. Aming kalakasan, aming buong katanggulan. Hallelujah. Kay dakila, Panginoon, wala kang kapantay. Purihin at sambahin ka palagi, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga pagpapala. Salamat sa iyong mga miracle. Lahat ng mga ginagawa mo, Panginoon, para itaas ka at hindi kami. Itaas ka, patuloy kang itaas sa langit na luklungan para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Lahat po tayo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Brother Balong na lang po. Balong Valyes. No, masyadong social yung Jeron. No? Mukhang mapera pag Jeron. No? Oo. So, ako po ay galing pa ng dyan lang. Kapitbahay nyo lang po. Tansa, Cavite. Malapit lang. Dyan lang yun sa kabila. Amen? Oh, mahalaga, nandito tayo ngayong gabi. Taas ang kamay ng handang gumaling. Handang pagpalain. Handang makabayad ang utang, pumalakpak at sumigaw. Pagdating sa pera talaga, buhay tayo no? Napakaganda ng ebanghelyo ngayong gabi. Kung titignan ng pagninilayan, ay binigyan ng pag-asa ni Jesus ang isang wala ng pag-asa. No? Patay na, ililibing na lang. Ililibing na lang. Dadaanan ni Jesus. At anong sabi ni Jesus? Huwag kang manangis. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang manangis. Dahil yung katabi mo, minsan, ay, grabe. Kapag umiyak tayo, kulang na lang patayin natin yung katabi natin. Sa laki ng problema minsan. Tama, mali? At ang maganda eksena nadaanan lang ni Jesus. At nabuhay. Ibinalik ni Jesus yung ligay. Paano pa ngayong gabi? Sigurado tayo na hindi lang dumadaan si Jesus ngayon. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Mamili tayo. Friendship. Mamili tayo ng kasama ngayong gabi. Kasama ang Panginoon o ang kalaban ng Panginoon. Mamili tayo ng kasama, kaibigan o kampon. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha bang kaibigan? O mukhang kampon? Tatanda ko last year, nandito ako last year, no? At sa karanasan ko, nakakatuwa,
Ayan na. Yehey, umulan na. Oh, buti nakarating kayo bago umulan, kundi. Naku, hindi kami makaka-attend, umulan. May 3 uri ng tao ako kinaklasify sa loob ng 19 years ko sa ministry. I started when I was 20 years old. 39 na po ako. Yung unang tao ay yung taong blessing. Ano yun? Hindi siya kagandahan pero maganda ang ugali. Blessing. Hindi kagandahan pero maganda ang ugali. Kung may katabi kang blessing, sabihin mo amen. So alam niyo na itsura ng katabi niyo. Hindi kagandahan pero maganda ang ugali. Pero pag may katabi kang maganda na, maganda pa ang ugali, bonus. Sabi mo nga sa katabi mo, bonus ka. Blessing talaga. Blessing talaga. Marunong umami ng voice of God, ha? Pero yung hindi na maganda mukha, hindi pa maganda ugali, ang tawag ko dyan, bad trip. Meron ba ditong bad trip? Tignan natin ngayong gabi. Dahil ang pag-uusapan natin is all about friendship. A close relationship between 2 or more people. Sa tingin nyo ba, nung binuhay ng Panginoong Jesus yung patay, hindi ba sila naging magkaibigan ng nanay? Hindi ba tatanawin ng nanay ng malaking utang na loob yun? Biyuda na siya eh. Ayon din sa konteksto, wala nang aasahan yung babae, di ba? Yun na lang. Sa tingin nyo ba, hindi sila naging close ni Lord? At yun ang layunin ng community. Maging close tayo kasama si Lord. Amen? Kaya nga friendship. Tignan nyo po ito. Sabi ng Luke 16 verse 9, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwelling. Kaya gamitin mo ang lahat ng yaman ng mundong ito sa pakikipagkaibigan. Sa gayon, pag nawala ka, ay tatanggapin ka sa buhay na walang hanggan. Marami ngayon, maging totoo tayo, ha? Taas ang kamay ng naranasan na inaway siya ng kanyang kaibigan. Sige, ang sinungaling kukunin ni Lord. Taas ang kamay, naranasan inaway ng kaibigan. Yung hindi pa nararanasan, ipaparanas natin. Yung hindi pa. Kasi yun ang sinasabi ngayon. O, tingnan niyo po ito. Ang sarap kaya ng ganito eksena. Yung magkaibigan kayo ng bata hanggang sa pagtanda. Meron pa bang ganyan ngayon? Meron ka ba kaibigan mo ng bata hanggang ngayon? Kaibigan mo ba rin? O, palakpakan naman natin kung may ganon. Kasi sa mga bata, dahil ngayon hindi na pag-uusapan yung importance of relationship Hindi naman, lalo ngayon sa generation, na mas mahal pa ng tao ang mga gadget. Di ba? Sarap yun, no? Maliban na lang kung patay na yung kaibigan mo, tapos magpapapicture pa kayo, kalansay na lang siya. Tignan natin ito. Maganda ito Ingredients to flourishing friendship. Unang-una, trust. Pangatlo, effective communication. Pang-apat, shared interest. And pang-lima, empathy. Kasi nakakalungkot to Let's take it into reality. Kapag pinasukan na ng pera, ng politika, ng popularidad at kapangyarihan, nasisira ang pagkakaibigan. Tama mali? Hawakan ang kamay ng katabi. Hawakan. Sabi mo sa kanya, humanda ka na. Baka mag-away tayo. Amen? Number 1, trust. Sabi ng Proverbs 18:24, there are friends who destroy each other, but a real friend stick closer than a brothers. Totoo naman. Ang pinaka-nakakatakot na kaaway ay yung tinuring mong kaibigan. Taas ang kamay ng may kaibigan.
Sigurado ka kaibigan mo o kaututang dila lang? Sa mga bata, wala pang masyadong lesson yan eh. Pero pag dumarating na yung maturity nila, yung age of reasoning, nasasaktan na yan. Bakit? Ano meron dito sa trust na to? Whether it is a friendship or relationship, all bonds are built on trust. Without it, you have nothing trust. Ano yung trust, kapatid? Ito yung level of trust ha. Tignan niyo po. Meron kayong shared values, may integrity, may concern for others, competent and accountable. Ganito yung trust. Yung ikukwento mo sa kanya, sa'yo lang. Hindi yung pagkakwento sa'yo, nakashare sa GC. May screenshot. Amen? Totoo, hindi? Brother, yung kwento ng misis ko sa akin, pwede ko bang ikwento sa iba? You will break the trust. Kahit mag-asawa kayo, kapag yung kwento ng best friend ng misis mo ay sa misis mo lang, unless the situation is worse at yung kaibigan mo ay trusted din yung asawa mo. Nagigets? Kasi maraming magkaibigan pagkaharap pero pag nagtatalikuran, may megaphone. May mga babae pag nagkitaan, uy, ang ganda mo ngayon, ang ganda ng kilay mo. Dito sa Voice of God, ang daming magaganda, oh. Diba? Yung iba naka-makeup, yung iba hindi. Huwag ko kayo mag-alala, sa mga hindi nagme-makeup, darating ang araw may makeup ang kayo. Birthday, kasal, binyag, dibu, graduation. Patay agad. Pag sinabing trust sa friendship, kahit yung pinag-uusapan, hindi masyadong sensitive, iyo lang yun. Nasusubok ang pagkakaibigan sa maraming issue, pera. Hindi porket kaibigan mo, kapag nangutang ka, nakasulat na sa tubig, iba ang utang sa bigay. Iba ang utang sa pengi. Amen? O sabi mo sa katabi mo, tinatamaan ka. At ang pinaka-chismoso sa magkakaibigan ay hindi yung mga babae, kundi yung mga lalaki. May mag-asawa, magkukwentuhan, sasabihin ng misis, alam mo ba, mister, mahal ko yung kapitbahay natin, yung kawawa naman, 16 years old na buntis. Sasagot yung mister, pag tayo nakikialam sa buhay ng iba, pangit yun. Hindi ko kwento ko lang naman sa'yo, huwag mo nang ituloy, kahit alam natin na pulis ang nakabuntis doon, huwag mo nang ikwento. Tingnan nyo yung katabi nyo. Kaya minsan magtataka ka, bakit hindi dumadami yung umaatin sa community? Bakit hindi tayo dumadami? Kasi yung trust. Being a preacher for 19 years. Kapag may mga counseling ako, kahit anong kulit ng misis ko, kung anong problema ng counseling, hindi ko masabi-sabi kasi may seal of trust. Kung merong seal of confession ng mga pare, tayo mga laiko, dapat may seal of trust. Lalo kung yung pag-uusapan sensitibo, lalo hindi naman natin alam yung both side of the story. Amen? Kaya nga, sa trust na yan, the most dangerous creature on this earth is a fake friend. Ba't ba nag-aaway-away? Yung gusto mo lang namang iparating sa kanya, because of your complete trust, kaya mo lang sinabi, para lumubag yung loob mo, para may mag-consult sa'yo. Pero yung napagkwentuhan mo pala, nagpaplano ng iparating doon sa pinag-uusapan niyo. Dati, nung ganitong edad, kapag wala ka
wala ka sa wala ka sa circle, naku, huli ka na sa topic. Pero pagdating mo, change topic. Pag alis mo, ikaw na ang topic. Totoo, hindi. Kahit saan mo dalhin, sa simbahan, sa opisina, sa palengke, kahit dyan sa mga lugar-lugar na yan, natatalo tayo because of trust. Paano ba nagkagulo ang bansa natin? Because of friendship ng mga politiko. Paano ba nagkagulo ang magkakapitbahay? Because of the friendship ng mga kaibigan na dati yung nagchichismisan, ayun, nagkabaranggayan. Pangalawang ingredients, respect. Sabay-sabay? Mas malakas? Respect ba yung pagbe-bless sa matatanda? Form of respect. Pero ano yung pinakamagandang lalim ng respect? 1 Peter chapter 2:17. Respect everyone and love your Christian brothers and sisters. Fear God and respect the King. Pag pinag-usapan natin yung respect, ano yung mga dapat mong respeto dun sa tao? Of course, pag sinabi mong respeto, meron yung sample, and definition is honoring someone by treating them in a way that is polite, kind, and honor their wishes. It can be demonstrated through word, action, or gift. Halimbawa, through word. Iba na ang forma ng comedy ngayon. Yung comedy noon nila Dolphy, Panchito't Babalo, nakakatawa. Sila lang nagsasakitan. Eh ngayon ang comedy, kahit kung hindi pasok sa circle, pinapasok. Iba na yung word of respect noon. Noon, pag nagsalita, may po at opo. Ngayon, hindi na. Paano mo gagamitin yung word of respect sa kaibigan mo? In the context of the Bible, isa sa mga respect, pag nagkasala yung kaibigan mo, kausapin mo ng sarili na. Tama, mali? Tama, mali? O, taas ang kamay na may kaibigan. Baba. Minsan dumarating sa punto ng buhay natin, may mali yung kaibigan natin, hindi natin madiretso sa kanya, pinararating natin sa iba. Mamatay na sinungaling. Totoo, hindi. Mas madali nga ngayon yan, i-PM mo. Maraming na-disgrasya sa utang. Maraming na-disgrasya sa pera. Madami na disgrasya sa issue na hindi clarify sa mismong involved. Alam mo, nakita ko sila doon sa nahihiya ako, best friend ko pa man din, pero nakita ko siya talaga eh. Saan galing? Lumabas sila, dyan, sa SM Annex. Andyan sila sa labas, yung may 7-Eleven sa baba. Nakatambay. Anong hotel yun? Anong hotel? Nice! Uncle Jan ba yun? Ay, Uncle Jan. Hindi nyo kabisado, no? Oo, no? Tinanong ko nga kung anong hotel, sumagot doon sa kabila, nice eh. Tapos, imbis na i-confront mo yung kaibigan mo, without knowing the word respect, i-transfer mo sa iba, which is not belong to the circle. Nagigets? Ito pa action or gifts. Kaya nga pag sinabing respect, tignan niyo po ito action. Brothers and sisters, sino sa inyong naranasan na makituloy or bumisita sa bahay ng iba? Bumibisita sa bahay ng iba. Hindi na to alam ng mga bata, pero alam pa to ng matatanda. Way back 60s, 70s, 80s. May golden rule ng matatanda. Kung saang pinto ang binuksan, doon ka lang. Yung matatanda? Di ba? Pag pumunta ka sa bahay ng kaibigan mo at pinapasok ka, kung saan ka pinaupo, doon ka lang. Kung saan pinto ang binuksan, doon ka lang. Huwag kang papasok sa kwarto nang hindi ka iniimbitahan. Amen?
Huwag kang gagala sa bahay ng hindi mismo yung may-ari ang nag-i-initiate. Alika, pasyal ka. Tama, mali? Eh ngayon, pati nga yung private life pinakikialaman. Pati bahay, feel at home. Pati sa buhay, feel at home. Sinasabi rin ng matatanda, kapag nag-uusap ang matatanda, huwag makikisabat ang mga bata. Same as with friendship. Kapag yung magkakaibigan na nag-aaway, labas ka naman doon, out ka. Out ka ron. Kaya mo sila magsabunot na magkagatan dyan. Hindi na makakantong sa ganyan ng mga Kristiyano. Tama, mali? Amen? Hugot na, hugot na. Hindi porket kaibigan mo, dodominantehin mo na yung buhay niya. Maaaring gusto mo kape, siya gusto milk tea. Huwag kayong mag-away. Respeto tawag dun. Amen? Hindi lahat na magkakaibigan babae nakakilay. Tignan nyo to. Natural na maganda. Walk up like this. Ano ang sponsor? St. Peter? Hindi naman. Wala pa. Hindi ka nahihirapan. Chill-chill lang. Hindi ko alam kung saan nagagaling confidence mo no? Pero tama yun, amen? Kasi may magkakaibigan, hindi siya sanay yung kaibigan niya nag-makeup. One time, pumasok sa opisina naka-makeup, pangit pa rin. Pero naka-makeup. Di ba? Ibig sabihin niya, oy, alam mo, nakakaganda sa'yo yan, wala. Pwede naman niya sabihin, hindi ako sanay. Pero ano gagawin ng kaibigan? Hindi niya sasabihin yun ng direkta. Pagtatarawanan niya yun ng palihim. Totoo, hindi. At maraming tumatawa ng lihim sa mga post niyo sa Facebook. Tignan niyo. Walang kaibigan mo magla-like sa mga shared post mo, sa mga post mo. Pero subukan mo maglagay ng issue sa FB. Hindi na ako nakakapagtimpi sa'yo, pababarangay na kita. Magulat ka, may magre-react, may magpi-PM pa. Sino yun, sis? Life is too short to waste your time on people who don't respect, appreciate, and value. Ito yung mga tao hindi marunong magrespeto. Handa na po ba kayo? Handa na po ba? Yung nandyan ka pero parang wala ka. Kapag hindi ka inimbitahan, huwag kang pumunta. Kapag late kang inimbitahan, huwag ka rin pumunta. Kapag merong inimbitahan kasi hindi pumunta, kasi ikaw ang ipinalit, huwag ka rin pumunta. Hindi ka kasama sa priority. Totoo, hindi. Kasi hindi naman pinapakiusap yun. Sa 19 years ko, bilang preacher, tuwan-tuwa ako sa salitang respect. Tanong niyo ako bakit? Sabay-sabay. Madalas akong natatarayan ng mga community hindi ako kilala. Hindi ko makakalimutan, bago-bago akong preacher, magbibigay ako ng recollection sa isang maliit na parokya. Umatin muna ako ng 6 p.m. mass. Pag upo ko doon sa upuan na may nakalagay, reserved for the speaker. Doon ako umupo, may matandang lumapit. Naka-reserve, di ba? Opo. So, anong gagawin mo? Tatayo po. Very good. O, dito na lang ako sa likod. Right after the mass, within siguro mga 5 minutes, tumatawag na yung contact. Ako, Brother Balo, mag-start na po yung recollection. Asa na po kayo? Nandito ako sa left side, nasa right side siya. Sabi ko, dito po ako sa labas. Sabi niya, dito ako sa labas. Ay, dito po ako sa likuran nyo. Pagharap ng matanda, siya yung nagpalaya sa akin. Kaya yung buong top ng recollection, kulang na lang magpakamatay siguro siya sa iya. Hindi porket hindi mo kilala, hindi mo babatiin. Amen? Kaya nga sa palengke, maraming gustong pumunta kasi yung pangit pumapogi. Diba? Pag pumunta ka sa palengke, ganda, bili ka na. Pogi, bili ka na. Totoo, hindi. Narinig mo ba yan sa simbahan? Hindi.
Narinig ba sa community? Bihira. Pangatlo, effective communication. Sabi dito, Ephesians 4:29, let everything you say be good and helpful to do, so that your words will be encouragement to those who hear them. Iba po yung nag-uusap sa may pinag-uusapan. Yung may pinag-uusapan kasi alam nila yung pinag-uusapan nila. Yung nag-uusap, magkaiba yun. Ganito yung nag-uusap eh. Ang subject matter mo ay pera. Ang subject matter naman niya ay issue ng iba. Yung mga babae ganyan eh, yung pag-uusapan dito lang, maya-maya nandito na, nandun na. Ang mga lalaki pag nag-uusap, one subject lang eh. Pag trabaho lang. Subukan niyo mag-usap ang mga babae. Oo, yung mga babae, kaya nakakatuwa yan pag nag-uusap, alas 6 ng umaga, marirealize nila alas 10 na ng umaga. Naku, kanina pa pala tayo. Hindi naman tayo nag-uusap-usap eh. Para makaunawa eh. Effective communication, ang sabi dito. Communication is the solvent of all problem and is the foundation for personal development. Sabi Peter Shepherd. Ano yung communication? Taas ang kamay ng naranasang nag-away na sila mag-asawa. Lahat, di ba? At nung nag-away yung mag-asawa, madalas ganito yon. Kung hindi magpansinan, magsisigawan. Kasi hindi naman aantayin ng isang party yung sagot ng isa. Pag sumagot yung isa, may nakaredy na siyang sagot. Hindi sila nag-uusap para magkaunawaan. Nag-uusap sila para magkalabuan. Totoo, hindi. Hindi ko alam kung Holy Spirit ba yung tinawag nyo kanina eh. Ang lulungkot nyo eh. Totoo, hindi. Ay, tingnan nyo, pag gigil na gigil ka sa set, di ba gigil na gigil ka, lalo't yung kachat mo, kaaway mo, anong pakiramdam? Di ba? Hindi ka makapag-type ng mabilis. Ano gagawin mo? Bo-voice message, tatawagan mo na lang. Totoo, hindi. Yung mga nanay, nung panahong 90s, ang kabilin-bilinan sa mga bata, wag kang sasagot sa magulang. Kaya hindi ko rin makuha yung logic na pag na-late ka ng uwi, tinanong ka ng magulang mo, pag sinagot mong galing ka doon, magagalit, ba't ka sumasagot? Totoo, hindi. Huwag kang sumasagot sa magulang mo, ha, pag tinatanong ka, oh. Saan ka galing? Sumagot ka. Saan ka galing? Sa Cubao, sumasagot ka na. Lalo sa magkaibigan, mahalaga yun sa magkaibigan. Brothers and sisters, maaaring hindi mo gusto yung sitwasyon ng kaibigan mo, pero pwede niyong pag-usapan yung pinagdadaanan niya. Pwede niyong pag-usapan yun. Magtanong ka. Sabi nga, di ba, ni Coco Martin, di ba? Huwag mahihiyang magtanong. Magtanong ka, pag hindi mo alam yung sagot, pero huwag kang magtatanong kung meron ka na nakaprepare na sagot. Nakita mo lang naglalakad na may kasamang iba, may kabit na. Eh paano kung yung kasama niya, lola niya? Sabi, the best way to communicate, number 1, active listening. Sabay-sabay? Malakas. Kapag hindi nyo po naunawaan yung sinasabi, paulit nyo. Kasi minsan kaya hindi tayo active listener, nauuna yung emosyon. Lalo sa mga babae, yung gigil na gigil sa mister o kaya sa boyfriend. Active listening. Pangalawa, respect opinion. Iba yung facts sa opinion. Pag yung sinasabi niya katotohanan, hindi natin kayang baliin yung kapatid. We must respect that thing. Pero kung may opinion siya sa mga bagay-bagay, sige rin. Opinion naman yun eh. Kaya nga tinawag na opinion eh. Open yun eh. Na-gets? Opinion, open yun. Kasi kung sarado yun, conclusion. Hindi ka makakapasok conclusion. Di ba?
Take care of body language. Tingnan mo rin kasi may sinasabi yung katawan na hindi sinasabi ng salita. Kung totoong nagsasabi ng totoo yan, madali mo makita eh. Nasa body gesture eh. Pero yung nagsisinungaling, di ba halatang halata? Hindi makatingin sa mata. Kapag nagsalita, nauutal. Pinagpaplanuhan yung isa, sagot. Tignan din po natin yung feedback. Bigay kang feedback. Pag doon sa feedback, nag-resist siya, ay may something. Respect mo yun. Ulitin natin ha. Kung may ganung sistema sa pagkakaibigan, kasi ang pagkakaibigan, hindi lang naman sa magkaibigan eh. Na lalaki at babae, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ang the best magkaibigan yung mag-asawa. Sa totoo lang, kung ayaw mong kumaliwa yung misis mo, or kumaliwa ang mister mo, yan ang pinakamagandang kachismisan. Amen? Di ba sa marriage encounter, ang usapan niya, pillow talk? Hanggang mauwi saan? Plantsahan. So, tuwan-tuwa kayo ah. Hindi, yun lang naman yung totoo eh. Ang problema natin, hindi naman natin nakikita na minsan pwede rin tayo mag-build ng friendship sa ating mga anak. Mas masarap kaya pag yung mga anak natin open sa atin. Pwede rin naman tayo lalo mag-build ng friendship sa ganitong community. Kaya nga, pang-apat, shared interest. Pakinggan niyo po ito. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Psalm 133 verse 1. Tandaan niyo po ito. Ang kaibigan, isa sa mga ingredients ng pagkakaibigan, meron kayong gustong topic. May topic kayo. Meron kayong pinagkakasunduan. Halimbawa sa mga lalaking to, mga bata. Ito, mga lalaking to. Nanonood ba kayong Viva Max? Netflix lang net nga. Hindi na po kayo nanonood ng Viva Max, brother. Ano? Regal Films? Rosana Roses ba yun Wow! Ang bait ang kapatid natin to. Di ba? Mga babae, pag ang mga babae nagkwentuhan, albawa sa ulam, kanya-kanyang kanya-kanyang pabidahan yan. Paano ka magluto ng adobo? Adobo lang pagkakalunan pa yan. Sa akin may laurel. Ay, ako hindi ako naglalagay ng laurel. Mangga nilalagay ko. Di ba? Dapat may shared interest. Tingnan niyo ang mga babae. Iba ang mga babae sa lalaki. Ang mga lalaki, pag nag-shopping, ang bilis lang. Ang babae, pag nag-shopping, nagsimula sa pagbubukas ng mall. Pasara na, di pa tapos. Yes! Mamimili yan ng 10 sandals, pero sa 10 sandals, yung pang-11 ang kukunin. Yung mga bata, kaya naman nagkakaroon ng kaibigan yung mga bata eh, dahil ang pinag-uusapan nila kung ano yung in-demand sa year nila eh. Roblox. Hindi ka naglalaro? ML. COD. Oh, babay. Hindi sila COD. Ay, hindi sila gagadget. Wow. Anong games nila? Roblox? Yung anak ko, magugulat na lang ako. Pag naglalakad kami sa mall, uy! Sabi ko kaklase mo, schoolmate ko po dad. Sa elementary school lang sila, public ha. Eh, grade 3 yun eh. Kalaro ko po yung Roblox. Galing nun din. Yung grade 6 ko, one time nasa SM kami, nagulat ako, dati saglit ha. May kakapiran, tuwang-tuwa. And dati, kadugo ko yung ML, pero mas magaling ako doon. Kaya pala anak ko, one time nagro-rosary kami, tahimik lang siya, pero sumasagot siya. Nung nagkamali siyang sagot, imbis ang sagot niya, Hail Mary, full of grace, ang sagot niya, First Blood. Bago na pala ngayon. Shared interest. Kaya nga may mga chismosa eh. Tignan niyo yung mga chismosa ngayon. Madali mong malaman na chismosa yung katabi mo. Tanong niyo ako paano? Sabay-sabay. Hindi na yan magkakwentuhan, magtitinginan lang.
Lalo yung pinag-uusapan nila, pumasok halimbawa sa simbahan. Kahit pagkalayo yan, magagalunan lang yan. Totoo, hindi. Para mas magaling ko sa linggo, gaganon lang yan. Pumasok sa simbahan. Yung kachisimisan niya, nandun yung isa, nandun gaganon lang. Tapos yung ang gaganon. Ang malupit dyan, para hindi halata, maglalabas ng cellphone yung isa dyan. Sasabi. Hindi ba? Oo. Marites. Pero yung mga marites na yun, nagsisimba din yan. Nagdadasal. Nagpuprosesyon, nagpa-prayer meeting. O, ang tawag natin yan, dagun sa marites. Amen? Kaya nga tumatagal ang kwentuhan eh. Dahil meron kayong pinag-uusapang main topic eh. May shared interest. Amen? Ulitin ko ha. Pero sa atin pinag-uusapan, inyo na lang. Tayo mga nakakapagsalita, mahirap po tayo magchismisan lalo in public. Unless kung ano tayo, mga deaf and mute. Yung mga pipe, kahit magsinyasan yan, may pinagchichismisan na yan eh. Ikaw clueless ka naman. May mga kaibigan akong pipe, alas 12 ng gabi, nagkukwentuhan sa kalsada, sinigawan ko. Nakakatuwa, nagsisihan sila. Kaya sabi ng kapitbahay namin sa taas, tanga, dapat di mo sinaway, bakit? May pinagchichismisan sila. Sabi ko, paano mo nalaman? Sign language teacher ako eh. Tuwan-tuwa nga ako, may pinagchichismisan sila eh. At yun ang nakakatuwa sa atin. No? Tignan nyo to ha. Ito yung interest mo. Ito yung interest ng isa, ito yung interest mo. Pag nagtagpo yan, nagkakaroon ng relevance. Ito nga ambivalence, ito yung magulo eh. Wala yan, out yan. Pansinin nyo, pag nagkukwentuhan kayo, pag na-out of topic kayo, binabalik ng isa. Diba? Hindi mamayan yan, ito muna tayo. Ano nangyari? Nagkasabon pa nung nakaraan eh. Hindi ko nga nakita, pero may nag-share ng video, sinend sa akin. Pag sumasakay ako ng mga angkas, kasi pag nasa Maynila ako, ang uwi ko sa Montalban, andyan ang servant house namin, ng community. Para mas mabilis yung uwian ko at makakatipid ako, makakapagpahinga. Pag nag-aangkas ako, ganito ang laging sinasabi ko sa mga rider. Atid mo ako sa Montalban. Saan sa Montalban? Kung natatandaan mo yung nag-viral na inanod ng baha, napanood niyo yun sa KMJS? Doon po sa harapan ng bahay namin yun. Yung inanod ng baha, yung lalaki, yung na-KMJS pa. Doon yun sa amin. Pag yun ang sinabi ko, yung mga driver habang nagdadrive, nagchichismisan kami, ano yun, sir, buhay pa, buhay pa? Oo naman, buhay pa. Naku, sir, gusto ko makita. Alin yung tao? Hindi yung pinag-anudan. Huwag ka mag-alala, pag bumaha, makikita mo rin. Relevance. Kaya nga, paalala, kung magba-Bible study, ang focus Bible study. Amen. Hindi kasama sa Bible study yung buhay ng iba. Kasi kung yung buhay ng iba, ang tawag ng fast talk. Boy abunda na yon. Kasi ang mga chismosa ngayon, no, lalo na religious na, dinadaan na sa prayer meeting yung pag-chismis. Dati pag nag-chismisan, ano lang alam mo, friends, ano, ganun. Ngayon, hindi na. Alam mo, brother, alam mo, sister, pag-pray natin si brother, naputulan ng paa. Bakit? Di ba lasinggero yun? Inaaway mo si sister noon, may babae pa, nakarma yata, pag-pray natin. Hindi na Bible concern kunyari, hindi na Bible study yun. Dapat nakikita natin yun. Kapag may kaibigan ka at nakikipagkaibigan ka, doon ka lang kung ano yung shared interest doon nila. Amen? O sabi mo sa katabi mo, naiintindihan mo ba? O kung naiintindihan, pwede po malakpak ng malakas kung naiintindihan. Sabi ng isang Indian writer, common interest makes friends and it lasts long with love, belief, trust, and respect. Ano ang shared interest sa loob ng community?
Walang iba, kundi si Lord. Si Lord. Huwag kang titingin sa katabi mo. Mahina rin yan. Huwag kang titingin sa akin. Medyo magandang lalaki lang ako sa ngayon. Sama ng tawa niyo. Huwag kang titingin sa ang hangaan mo si Lord. This is kingdom of God. Kung ayaw niyo, doon kayo kibuloy. Subukan niyo doon, mother. Ginagahasa doon ng mga babae. Malay niyo naman. Pagpasok ni Kibuloy, kayo ang nakita, sabi ni Kibuloy, tulog na lang ako. Di ba? Yung totoo eh. Bakit ang mga tao ngayon tuwan-tuwa kasi may short interest? Si Kibuloy, si Alice Guo. Tanggalin mo yung mga yan, walang pag-uusapan. Another thing, empathy. Maganda to. Galatians 6:2, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Iba po ang empathy sa sympathy. Magkaiba. At yun yung nawawala sa magkakaibigan, yung word na empathy. Pakinggan nyo to. Pag sinabing empathy, this is active, while the sympathy is passive. Pag sinabing empathy, understanding someone feeling as if they were yours. Yung namatayan, kaibigan mo, hindi mo sasabihin sa kanya na condolence, kundi sasabihin mo sa kanya, alam ko yung pinagdadaanan mo. Hindi yung pag namatayan, sasabihin mo, hindi, kaya mo yan, kaya mo yan. Walang golden word sa tabi mo, bigat na problema. Namatayan na, sasabihin mo, sige, iyak mo lang yan, ganyan talaga yung buhay. Gusto ko nang sumunod sa kanya, wag muna, wag muna. Ako yung mga kaibigan ko, pag namamatayan, tapos ganyan yung drama na, hindi, tol, hindi ko na kaya, gusto ko nang sumunod. Sige, kailan ba? Huwag mo kontrahin kasi nararamdaman niya yung masakit yun, ha? Unless kung yung namatay ay hindi niya kasundo, masaya siya, patay na yun. Pero kung yung namatay, kasundo niya, mabigat yun. Yung sympathy kasi, na ano ka lang na, magsusorry ka lang, ay, pasensya na sa naranasan mo, ha? Pero ganun talaga buhay. Sympathy lang yun. Yung empathy, getting to the roots of the problem, offering comfort, while yung sympathy, offering unsolicited advice and passing judgment. Ganito yung empathy. Nag-aaway kayong mag-asawa. Darating yung kaibigan mo at sasabihin sa'yo, anong nangyari? Ito. Walang any words. Yayakapin ka lang, sister, at sasabihin sa'yo, pakatatag ka, Marsa. Empathy. Pag sympathy, ganito, nag-aaway kayo ng officer mo, iiyak ka. Ikaw kasi pungangera ka. Kung hindi mo ginawa yan, hindi kayo mag-aaway. Sympathy. And doon tayo nagkakamaling mga Kristiyano, lalo't mga lalaki. Marami mga lalaki hindi alam yung empathy, ang alam sympathy. Gaganon yung mga lalaki. O, nangyari sa'yo to? Disgrasya ako. Buti nga sa'yo. Tanga ka eh. Sympathy yun. Pero kung empathy, ano nangyari sa'yo tol? Naputulan ka ng paa? Sakit yan. Kaya mo ba? Oo. Text ka lang, chat ka lang pag may kailangan. Dito lang ako. Empathy yun. Kaya maraming Kristiyano sa atin, maraming community, maraming member ang hindi na bumabalik, hindi nararanasan yung real friendship, yung empathy. Brothers and sisters, kasama sa salitang empathy, yung hindi mo pakikialam sa nangyayari sa buhay niya, wala kang dapat bias judgment. Yung realidad ng buhay ganito. Dahil madalas yung magkakaibigan pag nagkahiwalay, nagkakampihan. Amen? Pag yung, alibawa, itong grupong to magkakaibigan, tapos ito magkakaibigan, pag nag-away-away to, pupunta yung umalis dito, doon sa galit sa isa dito. Nagre-recruit yung mga yan. Pero ito ang golden word, makinig kayo ha. Siguraduhin natin
na yung pinapaniwalaan nating tao at pinanigan nating tao ay totoo yung kwento niya sa buhay niya. Dahil pag sumiwalat yung katotohanan at nalaman mong mali ka ng pinuntahan at kinampihan, wala nang bawi yan. Dahil mas maganda yung empathy. Wala kang judgment. Amen? O sige, sabihin mo sa katabi mo, sorry na. Lakasan mo. Bumalakpak ang mga nagsosorry sa katabi. Diba? Marami sa atin kasi hindi empathy, sympathy. Diba? Makakita na matandang miyembro. Hayaan mo na matanda na, mainitin na ang ulo eh. Di ba pwede may pinagdadaanan lang? Kaya nga, sabi ni Brent Brown, empathy has no script. There is no right way or wrong way to do it. It is simply holding space without holding judgment, emotionally connecting and communicating that incredibly healing message, you're not alone. Amen? Dahil ang dami ngayon nagpapakamatay pakiramdam, nag-iisa sila. Bigyan ko kayong tip, mga kapatid. Madali pong malaman na may problema yung ka-chat or ka-text mo. Kapag biglang nag-reply sa'yo, nag-text or nag-chat sa'yo ng sweet. Yung biglang naging malambing sa'yo, sign na yun. May problema yan. Yung out of nowhere, biglang, I miss you, brother. Yung mga lalaki sa community, biglang tumunog yung cellphone mo ng madaling araw, nag-chat siya. Bro, saan ka? Kape tayo. Hindi yun nag-aaya, may problema yun. Siyempre, madaling araw eh. Alam naman magkape kayo ng alas 12 ang tanghali. Bahala kayo, mag-inuman kayo, madaling araw. Kung ano trip nyo. Di ba? Sign na po yun. Lalo sa mga bata, ito, karanasan po namin. Bigay kami ng retreat sa isang community. Ang retreat, magsisimula pa ang program early morning. So, dumating kami ng gabi sa retreat house. Walang kabog-abog yung couple, naka-receive ng text sa kanilang eldest son. I love you, mommy. I miss you so much. Naka-receive din ng ganung text yung tatay. Tinext ka ng anak mo, oo, ganito. Pareho-pareho. Yung mag-asawa, kinutuban. Sabi ko, bakit? Brother, the last year na nag-text ng ganito yung anak namin, nagtangkang magpakamatay. Eh, ngayon, brother, ang layo namin, paano yun? Tawagan niyo yung pwedeng tawagan. Tapos, uwi na kayo. Mas may mission kayo doon. Pero for now, tawagan niyo yung pwedeng tawagan. Tinawagan niyo pwedeng tawagan. Kinalampag yung bahay, binuksan, ministrong ka. Yung bata, nasa room niya. May nakaabang ng tali. Minsan, neglect natin yun eh, no? Kasi natatakot tayo pag nag-text ng Mars, pautang. Ano ang gusto nyo? Garden or gubat? Sino gusto may garden? Ganda yan. Sino gusto yung bahay niya may gubat? Anak na bahay. Another question. Anong gusto nyong pumasok sa garden nyo? Ahas o aso? Kinigan. Kapag may garden ka at may aso ka, tatahol ang aso pag may ahas. Pero kapag may gubat ka, kahit magtatahol ang aso, pag maraming ahas, talo yung aso. Same as with the relationship sa mga kaibigan. Kapag maliit lang, adult will look down when they have done wrong, but snake will look you right in their eyes. May mga kaibigan na pag pinagsabihan mo, tahimik lang. Kaibigan yun. Treasure mo yun. May attitude siya ng pagiging aso. Yung soft heart ng aso. Pero pag may kaibigan ka na pinagsasabihan mo po, siya yung matapang, hindi mo alam sitwasyon ko! At iwanan mo na. Iwanan mo na. Unless wala naman siyang psychological defect.
wala siyang pinagdadaan ng mabigat, tapos gabi yung attitude, iwanan mo na. Hindi worth it yun. Kasi, may tinatawag na circle of friends. Etong nasa outside, mga phony friends lang yan and enemy. Etong unang circle, yan yung mga kaibigan mo sa mga weather lang. Weather lang. Yung pag gusto ko lang puntahan. Etong sumunod na green, ang tawag yan mga friend acquaintance lang. Yung mga, may mga usapan na kayo, pag Sabado, inuman, o nood ng sine, lakan, mga acquaintance lang yan. Etong nasa blue na circle, close friend. Makinig ha? Close friend. Pero iba po yung nasa red. Yan yung inner circle of trust. Hindi porket kaibigan mo ng matagal, hindi ka tatraidorin. Hindi porket kaibigan mo ng matagal, hindi ka lulukohin sa pera. Hindi porket kaibigan mo ng matagal, katiwa-tiwala. Pag sinabing circle of trust, bilang na bilang yan. Minsan 3 lang kayo dyan, minsan 4 lang kayo. Lahat ng sikreto nyo kayo lang. At ang masarap sa isang tao na pala kaibigan ganito. Meron kang circle of trust sa Voice of God. Nung nagpunta ka sa opisina mo, may circle of trust ka. Nung nagpunta ka sa ganito, may circle of trust ka. Yung mga ka-schoolmate mo, yung mga kapitbahay, may circle of trust. Magaling ka makipagkaibigan. Dahil karamihan nandito lang sa close friend. Dapat habang tumatanda, alam mo kung sino yung circle of trust mo. Amen? Sige nga, yung meron ditong circle of trust, pumalakpak ng malakas. There are 3 kinds of friends in life. Friends for a reason, friends for a season, and friends for a lifetime. Magtapos tayo sa isang magandang kwento. Minapanood akong short movie lang, very short movie. Naalala niya, yung bata siya, kung sino kaibigan niya. Oh, they have connection naman. Lalo ganito na yung HB gadget. Ibang bansa yun eh. One time, tumunog yung cellphone niya. Nag-ring, anak na kaibigan niya. At ang sabi, Tito, punta ka rito dahil si Papa ay nagpapaalam na. Halos ilang linggo na po siyang hindi kumakain ng maayos, malungkot, lagi pong umiiyak at hinahanap ka. Hindi nagsabi yung kausap sa kabilang line na pupunta ko. Sige lang, ganun. Pero itong kausap ng tito niya, na kaibigan ng papa niya, nag-empake na pala. Early in the morning, nakarating doon sa bahay. Alam nyo, pagpasok sa bahay yung tinawagan, at yung kanyang kaibigan ay bedridden, hindi siya dumiretso sa kwarto. Dumiretso siya sa kusina. Hinanap niya yung mga ingredients, nagluto siya ng paboritong ulam. Pagkatapos niya magluto, hindi pa siya nagsasalita para tawagin yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya, nagulat siya, bumababa sa hagdan. At pagbaba sa hagdan, sabi sa kanya, sabi ko na nga ba, ikaw yan? Kasi walang magluluto sa akin yan, kundi ikaw. Tulog pa lahat ng tao sa bahay. Sige, sabi niya, upo ka na. Magsaserve ako ng pagkain, kain tayo. Mula umaga hanggang paggising ng mga anak niya, ng mga around 10 o'clock, nagulat sila, yung tatay nila na naghihingalo na, kausap ang tito, yung best friend niya, na tinawag nilang tito. Nagulat sila, yung tatay nila ang lakas, yung tatay nila tawa ng tawa. Isa lang sinabi, Pa, anong nangyari sa'yo? Dumating yung kaibigan ko, nabuhay ako. Malaki ho ang kaibahan sa itang connection sa attachment. Pag-attach ka, pag tinanggal sa'yo, masakit. Attachment yun. Nade-drain yung energy mo. Pero pag connection, pag dumikit ka, nagkakaroon ka ng energy. Mamili ng kaibigan. I-priority kaibiganin ng Diyos. At ituturo niya kung sino yung magiging kaibigan mo for lifetime.
Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Bar. Lumako na po tayo sa pag-aaral. Salamat. Salamat. Mabigat po. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoong Hesus, dahil kami ay pinahintulutan mong makadalaw sa gawain ngayong gabi. Tanggapin mo ang alay ng bawat isa, ang kaloob na oras at panahon ng naririto sa pagtitipong ito ay tunay na kalugod-lugod sa iyo. Gayun din po ay dalangin namin na iyong basbasan ang aming mga munting alay na sa iyo rin nagtula. Magamit namin ito sa mabubuting bagay at mga gawaing maglalapit sa amin sa iyo, Panginoon. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa
ina